Sa mga balitang pambansa, isiniwalat po ng isang vlogger sa pagdinig ng kamera kung sino ang umano'y nasa likod daw ng pagkalat ng tinaguriang polvoron video ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Base po sa sworn affidavit ng vlogger na si Pebbles Cunanan na isinumite sa TRICOM. Sinabi niyang si Attorney Harry Roque daw ang mastermind sa kumalat na edited video ng Pangulong Marcos Jr. na gumagamit ng cocaine na binansagang polvoron video. Ang dahilan daw para sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Ang buwelta naman ni Harry Roque, hindi totoo ang paratang ni Cunanan dahil hindi niya raw kayang magpabagsak ng gobyerno. Bukod po sa issue ng polvoron video, pinasight in contempt din ang mga vlogger na sina Sas Rogando Sasot, Lorraine Badoy at Jeffrey Celis dahil sa hindi pagdalo sa hearing ng walang legal excuse. Naniniwala ang palasyo na mahihirapan ng defense team ni dating Pangulong Duterte na ipagtanggol siya sa kanyang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC. Sinabi yan ng palasyo bilang tugon sa pahayag ng lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman na nagsabing political manipulation daw ang pangunahing balakid sa kaso nila. Giit ng Malacanang, hindi pamumulitika kundi ang ilang beses na pag-amin ni Duterte tungkol sa drug war ang magpapahirap sa depensa niya. Ilang beses na raw kasing inamin noon ang dating Pangulo na pumatay siya, kaya mahirap daw itong depensahan sa korte. Buwelta pa ng palasyo, hindi sila ang namumulitika, lalo't hindi raw sila ang nanghaharas online sa ilang kaanak ng mga biktima ng drug war. Samantala mga kapatid, itinuloy naman ng Senado ang investigasyon sa kaliwat kanang kaso pa rin ng bullying at karahasan sa mga pampublikong eskwelahan. Ayon po kay Senate Committee on Basic Education Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, nakababahala ang paglobo ng kaso ng bullying sa Pilipinas na tinagurian na raw na Bullying Capital of the World base po sa ulat ng Program for International Student Assessment o PISA. Talamak daw kasi ang bullying sa mga paaralan at kung minsay nauuwi pa nga ito sa pagkamatay ng mga estudyante. Suportado naman ng grupong Teachers Dignity Coalition ang investigasyon ng Senado. Ang giit nila, mahalagang malaman ang ugat ng bullying para masolusyonan ito. Sa datos naman po ng Education Department, aabot sa 658 na mga kaso ng bullying ang nai-report sa kanila. Mula po yan taong November 2022 hanggang April 2025. Pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang panunumpa ng 39 na bagong general ng PNP. Kabilang sa mga nanumpa ang 4 na bagong lieutenant generals, 11 bagong police major general at 24 na police brigadier general. Na-promote din bilang 2-star general si CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III na siyang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanya namang speech, nagpaalala si Pangulong Marcos na kalakip ng pag-angat ng ranggo ang dagdag na responsibilidad sa bayan. Sa iba pang mga balita, matapos ngang ulanin ng batikos ang biro niya sa mga single parents habang nangangampanya, lumutang naman ngayon ang kontrobersyal na banat po ng congressional candidate sa Pasig na si Attorney Christian Sia noong April 3. Tinawag niya kasi sa stage ang kanyang babaeng staff, sabay sabing payat daw ito, pero tumaba na sa ngayon. Hindi naman ito nagustuhan ng COMELEC dahil maituturing daw itong diskriminasyon sa mga kababaihan. Kaya sa pangalawang pagkakataon, naglabas ulit ang COMELEC ng show cause order para pagpaliwanagin si Attorney Christian Sia. Posible raw na nalabag ng kandidato ang Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines. Sa ngayon, hindi pa rin sinasagot ni Sia ang unang show cause order at hanggang kahapon na lamang siya pwedeng makapagpaliwanag.